Good morning everyone or magandang umaga na naman sa inyo lahat. So ngayon, nagpatulong na gyud o nagpatulong na ako sa anak ko sa pagdugtong ng mga bangko kalachuchi. So natapos na kami pero no guarantee pa rin na mabuhay yun kasi malikot yung kamay ng anak ko yung siya tagihawak, then ako tagilagay ng may pan. Dan bali akong tagilagay ng may tiban. So ito ang nangyari, nakakuha ko ng doon sa likod ng mga seedlings ng bangko kalachuchi. So hintayin ko muna itong ma-weaken siya before ko i-wire ko na ito maliit pa, pero after na pag parang ma-weaken na yung puno niya, malambot na, para hindi ako mahirapan sa pag-ibig. So i-wire ko ito kahit maliit pa siya para starting na mag-ikis na siya. So ngayon ang isa-share ko sa inyo is mga yung experience ko regarding my bonsai. So dala ako ng gunting, tapos yung mga materials ko pupuntahan ko, tapos ika-cut ko ng drop paiksi ng todo para if ever pwede ma-expose root. So una kong i-share sa inyo isa natin itong mga tools natin. So itong bali twin trunk wild lemon ko, it's half anong nangyari ito is yung sa taas ang unang nag-produce ng mga dahon, then dito sa baba hindi pa nag-produce ng dahon, lalo dito sa likurang banda. So ganito yung klase sa halaman. Ang gagawin ko nito is putulan ko balik itong nag-produce ng dahon sa taas, kasi yung ganito kasi yung system nila is mauna yung sa taas makakuha ng nutrients kaysa baba dito sa lower trunk, kasi yung nutrients pag higop nila dyan diretso pa sa taas, then babalik sa baba. So mahuli itong sa baba. So kaya nga yung magabahin nyo, mapapansin nyo yung mga halaman na yung upper side ng laging magtubo ng husto. Then punta naman tayo sa kabila. So dito tayo tungkol naman sa Chinese elm. Ang Chinese elm, kung ako na experience ko, na pangit siyang tingnan pag mahaba na yung mga dahon niya. So maganda siyang katulad nito, maliit pa yung mga dahon, yung kalalabas ng mga shoot is maganda siya. So ito pala ang maganda sa Chinese elm. Halimbawa dito pag labas na, pag pa lang, tatlo pa lang dahon yung lumabas, ika-cut mo na kaagad yan. So just makita sarap ka dito yung ganito, iwanan mo lagi ng tagdalawang dahon or tatlong dahon, para kasi pag ang itsura niya, hirapan ako lang mag-isa naghawak sa camera. And tagdalawang dahon lagi pa lang puputulan para mamatili siyang maganda, kasi ang itsura niya nito, kuha tayo ng sample ng Chinese elm. Ito ang klaro. So ito yung sample ng dahon ng Chinese elm. So pagpabayaan ng Chinese elm, ganito ang itsura yung dahon niya. So ito, grabe ito. Mas grabe pang lagyo ang agwat. So para maging maganda ang Chinese elm nyo, isa laging ikakat palagi, then makompress na yung mga niya, sanga, ganito na ang itsura niya sa dahon. So although hindi masyadong magandang pagkagawa ito, kasi almost nag-give up na ako sa paggawa ng bonsai ng Chinese elm, pero natuklasan ko maganda para siya pag yung ikakat palagi. So yun ang ko na ito, yung kalalabas yung itsura ng Chinese elm ko. So ganito, halimbawa nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, almost 7. So iwanan lang ng tatlo, then maglalabas din na yung mga shoot ulit, makompress na yung mga dahon, tulad nito. So ito siya, yung unang labas mga ilang days lang, magandang tingnan yung lalabas lang yung mga shoot niya, this Chinese elm na ito. Kaya after ngayon medyo naging pangit na, kasi mura mag-ug ka ng parang sampalok ba, diretso-diretso
tubo ng mga sanga, dahon palabas. So yun ang about this Chinese elm. So if ever marami akong oras na bakante pa, matitrim ko ito sunod-sunod na hindi siya paparyason, ano ba? Pwede siya ganito ba? Basta tumubo na lang. So manatili itong maganda ang itsura, lalo na kung maganda yung pagka-form ng Chinese elm. So lipat naman tayo sa ibang sa this is my Picus nana. Yung bago ko lang ito dinidipulit. So ito na ang nangyari. So paglabas kaagad niya, wala siya nagdungan, may nagsabay ba? May nauna na sumulpot yung mga leaves, tapos may nahuli. So ang nangyari dito sa nauna, like this one, kita niyo ito, sa likod may siya, bali may maliit. So diyan puputulin ko sa pinakalas na maliit. So ito nakuha ko, malaki na siya compare yung naiwan doon. So ganito yung pag-maintain ng bonsai. So sa akin lang, no, sa experience ko, so ang gawin ko dito na yung bonsai ko dito, yung materials ko ito, lahat ng mga dahon na malaki, puputulin ko. Yan yung lahat ng mga maliit, yun ang iiwan ko. So ganito kahirap yung paggawa ng bonsai, lalo na marami yung materials mo, tapos ikaw lang mag-isa, wala kang tauhan. So mahirapan ka sa pag-maintain. Kaya dito sa bahay ang dami ng mga bonsai na walang gupit. Kasi yung asawa ko tumutulong, upaw man hinuon. Yan. So ma-maintain mo na siya o tanggal yung mga dahon na malaki, tapos maliit ang maiwan, maging maganda na siya. So lipat naman tayo sa ibang material. Sa Argao, Taiwan, tapos parang nalimutan ba, nabayaan. So ang dami ng mga damo. So on the rock siya, ganyan. So naisip ko nga siya, hindi mag-proportion. Yan, mahirapan ako dito sa kasi mabigat. So yan. So ang gawin ko dito, kaya pinutol ko ng maiksi, this one. Then may mga sanga ito lumaki na, itatrap ko ito palagi yung ganito, para ang gusto ko nito is ganyan lang siya kalaki. So maging proportion dito sa rack. So ikakat ko dito, then yung mga sanga na naikat is mag-multiply yun. Then the time na doon na tayo magsisilik kung alin ang sanga ang iwan natin. So yun ang yun ang bali starting about this one here. So dito is abot pa siguro ito ng mga around 7 years bago ito matapos yung gumanyan ng forma niya. So lipat naman tayo sa ibang materials. So dito ito ang Picus. So kung makita is masyadong taas na siya kaayo or matangkad lang. So ang gawin ko dito is puputulan ko na lang para maging maiksi siya. Then dito nag-double up yung dalawang sanga. Ayan. So kukunin ko itong malaki. So maging mag-curve na siya. Itong iwan ko kasi bata man siya compared to this one. So pangit tingnan yung sa ilalim, yung first trunk niya maging bata. So bali itong ginagawa ko is pag-share lang sa mga kung anong ginagawa ko sa mga bonsai materials ko dito. Hindi ko masasabi na tama itong mga ginagawa ko kasi din ako yung parang need or nag-experiment din. Kaya sometimes magkamali ako. So ito, i-drop ko ito para yan. Kasi pag ko yan, pabayaan, sobrang tangkag. So itong sinabi ko sa inyo, this one, ikakat ko ito kasi nakaharang man siya. So yan na siya. So lusot tayo sa ilalim. So hayaan ko itong maging malaki. Pabayaan mo na. So pag magsulpot siya ng mga sanga dito, diretso, so siya maging pat. Ang daming mga bonsai materials.
pero sobrang tangkad. So ang gagawin ko dyan isa i-trap ko lahat. Magpili lang ako kung alin ang may magandang forma na parang maging literate, pero mostly i-drop ko ito. Ang nag-trim nito yung asawa ko, kaya sinabi ko dapat i-trap nimo sa babag maayo. Kaya ang ginawa niya is matangkad pa man, so ito ang itatrap ko. So ito na ang mga iwan para nakadapa. So pwede ito itanim. So ito naman paiksiin ko pa ito dito. Yan. Dito. So yan na, laging malaki na siya. So pag maging malaki hanggang ganyan lang kataas, tapos malaki yung ano niya. Yung iba pa dito isusunod ko lang after kasi mahirap magtrabaho tapos may camera, maghawak-hawak pa tayo ng camera. So dito naman na itong aking yung madali pa lang mabuhay itong tawag to, milindres, yung malaki, kaya mura lang ang binta doon sa Karkar, Cebu. Kasi tignan mo, wala itong ugat tapos nabuhay. Then ito, nabuhay na rin yung mga bougainvillea ko na mga bonsai materials, saka doon marami. Ang hindi lang nabuhay siguro yung aroma. So this Carissa, then my Buddhist Japanese pine, white lemon doon. So I think hanggang dito lang muna ako kasi pag ikot-ikot ko dito sa paligid dito sa aking mga materials is hindi ko alam kung saan nalagay yung maliit na gunting. Hahanapin ko pa, naiwanan ko kung saan yun nalagay. So yun lang ang i-share ko sa inyo kung anong mga ginagawa ko dito sa aming bahay or sa bonsai garden ko, na anong mga materials na maging maganda mga natuklasan ko. So like yung sinabi ko kanina about the wild lemon. So although hindi magandang pagka-explain yung so hopefully you get an idea kung anong ibig sabihin ko. Kasi hindi man ako instructor o maestro, so I just also a learner about bonsai making. So yun lang mga experience ko, in-share ko na lang para naman po yung mga baguhan na may mga idea. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Bye-bye. So just correct me kung may mga mali akong ginagawa ko sa aking mga bonsai. So nagkamali na ako before regarding the yung mga tikling. By the way pala, before we hanap lang ako ng ibang gunting, tapos may isi-share pala ko sa inyo yung nagkamali ko, tapos i-trap natin. So ito ang sinabi ko sa inyo. Doon sa mini forest, hopefully makita, slanting, kaya lang almost matapos na, pero sa tingin ko is parang may ganit na isa lingsing ring gamay, no? So sa tingin ko is parang nagkamali or mali talaga. Iwan ko kung mali. So sa akin lang parang na mali is sobrang tangkad, kasi pag mag-produce pa ito ng mga dahon sa taas is lalo na tumangkad, so tikling sa mo. So ang gawin ko dito is putulin ko ito parang back to zero. So itapon, iano na lang yung mga naiwan, itanim. Yan. Paiksihin ko. Ito ang pinaka taas niya. So ito, dito. So if ever na kung mag-produce pa ito ng mga dahon dito sa baba, paiksiin ko pa rin.
I think kung ganyan lang siya kahaba, I think it's parang maging maganda na siyang tignan. Pero yung ganyan kahaba, yung sobrang tangkad, siya parang pangit na. So dito nag-produce siya triangular. So gawain ko na lang is paiksin ko pa ng todo. So yun ang error ko sa paggawa. So just hope na this is an Argao Taiwan bonsai materials. So just hope na mag-produce ito ng mga salingsing. So ito pwede pa ibaba ko pa ito. Saka ito. So yun na. I think naman maka-English tag-atanita kabalo. So ito, so naka-pat siya ng ganyan, tapos it is lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kulang ng usa, dapat 11 kasi napaaris man eh. So dagdagan ko lang ito ng isa. So this is nagkamali ako. So para makakuha naman kayo ng mga idea na nagkamali ako dito. Is na sobraan nakatangka at tikling. So ginawa ko, i-drop ko, just hope na mag-produce ito or mabuhay ito. Then mag-start na naman ako ulit. So another how many years na naman. So itong naputol ko, try ko itanim ito kung mabuhay. So yun. So again, dagdag, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Thank you very much for watching. So ang sinishare ko sa inyo yung mga error ko sa paggawa ko ng bonsai or sa mga bonsai materials ko dito sa bahay. So sobrang dami ng bonsai materials ko dito. So nahirapan na ako sa pag-maintain. So maraming salamat again. Bye-bye.